Cambodia at Vietnam may mga NBA player na kinuha at pinapirma ng kontrata ng Los Angeles Clippers. Nangyari sa mga Pinoy, diskriminasyon nga ba o hindi tamang move? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So wala na yatang mas malaki pang goal para sa isang basketball player saan parte man ng mundo ang makatungtong o makalaro sa National Basketball Association. Yes, sino ba naman malalaro ang ayaw makapunta sa NBA, hindi ba? Ultimate dream syempre, at hindi lang sa mga player ang may dream ng NBA, kundi even ang buong nation ng mga manlalaro. Malaking bagay kasi para sa bansantangan ng isang player ang maidala sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo at maibandera literal ang kanilang watawat. Though tayong mga Pinoy ay matagal na ring nabandera ang ating watawat sa NBA, pero in reality ay ang mga malalaro sa NBA na nagre-representa sa atin ay hindi purong mga Filipino. Masakit mang isipin na hanggang sa ngayon ay diehard dreamer pa rin tayong isalarawan ng ilang kapitbahay nating mga bansa sa Asia, dahil despite tangan natin ang one of the oldest basketball league sa mundo ay hanggang ngayon ay wala pa tayong purong Filipino o homegrown NBA player. Naunahan pa nga tayo ng ilan nating mga kapitbahay na bansa na mas hamak na nauna tayo sa pagdiskubre sa laro, tulad na lamang ng South Korea, India, Taiwan, Japan at ang China. Medyo katanggap-tanggap pa nga ngayon dahil nga tumaas ang level ng basketball sa mga bansang aking nabanggit at tinik sa atin ang mga ito sa international stage of basketball. Pero tila may dalawang bansa pa sa Asia na mas magpapasakit pa sa kawalan natin ng isang NBA player hanggang sa ngayon, dahil ang dalawang bansang ito ay hindi naman sa nagyayabang ay minamanilang natin sa halingmang basketball tournament sa Asia. Ito nga yung Cambodia at Vietnam. Yes, mga bansang mapapadalawang isip ka na makakapagpapasok ng kanilang native basketball player sa National Basketball Association. Pero in reality, totoo nga, sa unang pagkakataon ay may isang Cambodian at Vietnamese player na sa NBA. Ayon mismo sa community page and group na ito ng LA Clippers ay pinapirma nga ang dalawang Southeast Asian players na sina Dominic Dar at Nguyen Nguyen Puvin. Though hindi naman regular contract ang napirmahan ng dalawa at 10-day exhibit lang ito, ay may tsansa pa rin ang mga ito para sa isang regular contract kung magustuhan ng ipapakita sa Clippers organization. Dagdag pa dito ay eligible na silang lumaro sa G-League affiliate team ng Clippers na sunod na liga sa NBA. In fairness, maganda ang resume ng dalawang ito as a pro basketball player. Ang listed 5'6" Cambodian guard na si Dominic Dar ay isa sa mga may tuturing nating ace player ng Cambodian national team, kung saan ay tangan ito ang mga impressive figures sa FIBA, scoring 16.2 points, 4.4 rebounds at 2 assists. Habang ang 6'8" center forward na si Nguyen Nguyen Puvin ay tangan naman ang titulong most valuable player sa Vietnamese Basketball Association at minsan na ring lumaro sa FIBA para sa Vietnam. Posibleng may nakita ang LA Clippers scouts sa dalawang malalarong ito kaya nila pinapirma ng kontrata, at may potensyal ang kontratang ito na mailin tulad natin sa kontrata noon ni Yuki Kawamura ng Japan. At dahil sa pagpasok ng ilang mga pure-blooded Asian players sa NBA ay muli tayong mapapatanong kung diskriminasyon nga ba ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay wala tayong mga Pinoy players sa NBA, o hindi lang naging tama ang mga move ng ating mga malalaro na dapat nasa NBA na ngayon. Well, si Johnny A na binigyan ng offer ng team ng Hornets noon, kaso naunahan ng isang malalaro na kung ang ginawang move ng kampo ni Johnny A ay naging maagap at pinush ng maigi ito, papwede kayang hindi ito naunahan? Sunod ay si Japet Aguilar na kinapos din sa pag-push at hindi tinaga ang paglalaro sa D-League at umuwi na lang sa bansa. Ray Parks na wrong move din sa pag-uwi ng bansa para sa kanyang ama at pinagpaliban ng opportunity sa NBA. Kobe Paras na umuwi din sa bansa dahil sa ilang mga personal na bagay at ginive up ang NBA dream nito. At Kai Soto na sinabing na mishandled at dapat ay lumaro muna sa US NCAA o di naman kaya sa NBA G-League pathway program na Team Ignite. Labas ang silitang hype dito sa totoo lang, dahil bago pa ito maggamit ng mga Pinoy ay matagal na itong gamit sa Amerika at Europa upang mapataas ang pangalan ng isang NBA prospect.